Hi guys! I'm back again with another vlog. So today guys, matutuloy na yung ating pag-iihon ng ating baboy or pork barbecue. Kasi last day na-cancel siya. So pinabalik ko tong baboy sa freezer. Kasi nagpunta tayo sa shop and nagstay tayo doon until midnight kasi may dumating tayong stocks ng delivery. So inarrange namin siya, pinicturan, pinost sa social media and sa Talabat. Kaya nag-spend tayo ng almost full day sa shop. But today, dito lang tayo sa bahay, hindi tayo aalis. So maluluto na natin yung ating pork barbecue for dinner later. So ngayon, pinalambot ko na siya and i-slice na natin siya into pork chop. Yung tin lang para maluto agad sa apoy. And then lalagay natin yung secret ingredients na sinabi ko last time, which is yung nor sinigang mix. So yun yung ilalagay nating pampalasa. And lalagyan din natin ng konting salt and pepper. Kasi natikman ko tong barbecue na to sa Abu Dhabi using sinigang mix and talaga naman nagustuhan ko yung lasa niya. Surprisingly nagustuhan ko siya, ang sarap niya. So yun yung gagawin natin today and ayun yung aim natin na magaya today for today's vlog. So samahan niyo ko guys, i-prepare and i-slice ko na siya. So guys, i-slice na natin yung ating pork ng maninipis. Yung parang pang pork chop ba? Kasi i-grill natin siya. So sana magawa ko siya. Kasi usually, pag bumibili kami sa supermarket, pinapaslice na namin doon. Medyo mahirap kasi kapag kutsilong gagamitin mo. But wala tayong option. Ito lang ang ating option. Kasi binili siya ng slab o yung buo. Ayan, slice natin siya ng ganito. Pero kapalan pa natin ng konti. Ayan, lagyan natin siya dyan. Kapalan pa natin ng light. Ang hirap niya na kasi i-slice kasi hindi naman katalasan ng ating kutsilyo. Diba, hindi siya nasusunod. Yan lang natin ng matalas na kutsilyo. Try natin itong steak knife. Okay, mas madali ng very light sa steak knife. Pero pagdating sa taba, nahihirapan din siya. Guys. Makapasko na, di pa tayo tapos. Ayan, nagawa natin siya guys. So nag-work itong steak knife. Hindi makabalan siya ng light. Ayan. But at least nakakat natin siya. Ayan, so continue na lang natin siya. Okay, gumagana ang ating plano. Guys, nagayat na natin lahat ang ating pork chop, ang baboy, ito na siya. So nagayat natin siya ng ganito, kanipis, using lamang ang maliit na steak knife. Ayun, kasi marami siyang ngipin-ngipin. Unlike itong ating regular knife, wala, hindi niya kaya ikat yung balat. So kapag sa steak knife na may mga ngipin-ngipin, tingnan mo, 'di ba? Perfect siya. So ngayon, lalagyan natin siya ng pampalasa.
Meron tayong salt and pepper dito. And ang ating secret ingredients. Saan na yun? So, ito ang ating secret ingredients. Ang ating Knorr Sinigang Mix Original. So, first maglagay lang tayo ng salt. Ayan. Make sure natin na nalagyan lahat ng salt. Kasi mamaya pang hapon pa naman natin ito iihaw. Piniprepare ko lang ngayon. Tapos imamarinate natin. Yan. Then maglagay na tayo ng pepper. Maganda tong brand ng pepper na to. Hexa Coarse Black Pepper from Malaysia. Kasi ano siya, spicy. Meron siyang hint ng spiciness. Unlike yung mga pepper na nabibili sa Wellzone, ang brand ay Wellzone or ano ba ibang brand? Bayara. Hindi ko sila bet. Kasi parang pinato yung buto ng papaya lang sa dinurog para magmukhang paminta. Ito, amoy pa lang. Panalo ka na. May putok, sorry. Yan. And then, lagay na natin tong Knorr. Now, lagay na natin tong Knorr. Pakita ko sa inyo. So, dapat i-make sure din natin na lahat ng side is malagyan. Actually, noong una, hindi ako naniniwala. Para maging sinigang na barbecue siya. Baka maging sinigang na barbecue yung kalabasan. But, nung naluto na siya, guys, grabe. Napakasarap. Todo na natin tong sachet na to. Basta dapat lahat malagyan. Dami din ito. Almost 3 kilo din ata itong baboy na to. Ang laki kasi nun eh. Actually, isang malaking slab siya na hinati lang namin into 4. Yan. Diba? So maganda rin talaga yung nagtatry tayo ng ibang ingredients. Hindi yung ating usual na nakasanayan. Para matry din natin yung ibang lasa. Hindi yung laging common na lang na kinagis na natin. So ayan, natuto na natin siya. Ngayon, make sure lang natin na 100% na nalagyan sila lahat. After nito, lagyan natin siya sa rep. Then mag-start tayo mag-ihaw ng by 4:30 to 5 PM. Makabili na rin man na tayo ng uling. So, yan. I think we are done here. Ayan.
So takpan na natin siya guys, and lagay natin siya sa ref. And magluto tayo ng mga 4:30 to 5 p.m. So, babalik ako later and samahan niyo ulit ako guys. Guys, nandito na tayo sa labas ng bahay and nagpapabaga na tayo ng ating pag-iihawan. So, it's already 5:30 p.m. na dito ngayon sa UAE. So, samahan niyo na ako guys hanggang makapag-ihaw tayo. So, ito yung marinate natin kanina. Ito na yung minarinate natin kanina sa sinigang mix. So, ito yung iihawin natin for today. And ito yung ating uulamin for tonight's dinner. Guys, nakapagpabaga na tayo ng ating uling. Ayan, kata ko sa inyo. Ayan, nagbabaga na siya. Gamit ang ating portable fan. So, ang bilis ko nakapagbabaga. And papainitin ko lang siya in few minutes itong ating ihawan. Then tsaka na tayo magsasalang na baboy. So guys, mag-start na tayo magsalang. Since init na yung ating griller. Ayan, magsalang na tayo ng paunti-unti. Actually madami to, nasa 3 kilos yata to. So, baka matagalan tayo mag-ihaw. But, anyway, it's okay. Kasi nag-crave din naman tayo sa inihaw na baboy. So, wala tayong choice. So, i-flip natin siya after 5 minutes. So, ayan guys. Naka 5 minutes na. Flip na natin ang ating karne. Yan. Yan. Ang bilis ha. So, dapat pala medyo mahina lang yung apoy na talaga natin. Apoy. Or else masusunog ang ating baboy. Mabilis pa naman masunog ang baboy. Pakita ko sa inyo ng malapitan guys. Ito ang situation dito sa ating iniihaw. Bango. Grabe, nakakagutom yung amoy niya. Imagine almost 3 kg iihawin natin. So baka ulam na to hanggang bukas. Baka pwede ba tayo magsisig. Guys, tapos na yung first set natin ng ihaw. Ito na yon. So nakapagsalang na uli ako ng panibago. And ito na yung panibagong set. And ito yung first set na niluto natin. Ayan, so yan. Guys, luto na rin yung second batch. So, ito na yung third batch natin. Yan. And last, ito, konti na lang yung natitira. So, tinikman ko nga siya guys. And masarap talaga siya. So, Knorr sinigang mix, salt, and black pepper lang. Walang toyo, walang ketchup, walang kalamansi or barbecue sauce na usually ginagamit natin sa Pinas. Napakalasa. The best. So guys, naluto na rin natin ang pan-third batch. Ayan, ito yung natitira sa pan-third batch. And ito yung pinakang hula guys. 3 slice na lang siya ng karne. So medyo madilim na guys. It's already 7 PM na dito sa UAE. Yan. So, patapos na rin naman tayo. Last 3 pieces na lang sa salang natin. Nakakagutom. Ang sarap, guys.
I highly recommend this this way of barbecuing. Yung panlasa mo lang is sinigang sinigang mix. I mean, kasi pag soy sauce nga naman, ang nilagay mo na may ketchup, na may kalamansi, nasusunog talaga yung meat and yung taba. But dito, parang ang kinalabasan dito sa inihaw natin, para siyang pinirito. Parang prito lang yung kinalabasan sa kanya. And sobrang lasa niya kasi. Kaya I highly recommend tong panglasa na to na Knorr sinigang mix. Siguro pag uwi ko sa Pinas, ito yung papalagay ko na pangpalasa. Knorr sinigang mix powder. So ito na guys, isasalang na natin to natitirang 3 pirasong karne. Ayan. Ito na yung pinakahuli. And tapos na tayo. Kasi madilim na rin dito sa labas ng bahay. Ito na guys, nasalang na natin yung last 3 pieces ng meat. And i-grill lang natin siguro to ng mga 5 to 6 minutes or let's say 8 minutes. And tapos na tayo. So, tapos na tayo mag-ihaw. So guys, i-end ko na ang ating vlog for today. And I hope na nag-enjoy kayo. And I hope samahan nyo pa ako sa susunod ng mga vlogs. So please like, please share, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye-bye!